Philstar at One News nahuli sa kanilang fake news, mga kutsero. Na bistado eh. Bistado yung fake news nila eh. O, eto, magka-fact check tayo ha. O, eto na. At least ngayon, tayo naman na magka-fact check. Okay. Mga kutsero, okay, bago natin pag-usapan to, tayo muna ay magbibigay po guys sa ating mga kaibigan sa Sendwave. Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po ay magpadala na inyong mga remittances dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ni Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay i-download ang Sendwave app. Kuha po kayo ng account at ilagay nyo po inyong bank account details at after po nyo ay pwede na po ay magpadala sa Pilipinas using Sendwave. At kapag ginamit nyo po ang Coach Jarrett na promo code sa inyong unang padala ay makakatanggap pa kayo ng karagdagang $20 free credit. Ayan. Kaya mga kutsero, gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. Okay. Game. Kanina mga kutsero, no, naglabas ng statement ang DepEd Philippines, ang Department of Education Philippines dahil sa fake news ng Philstar at ng One News. Ito yung statement ng DepEd. Ayan, no? Yan. Yan, no? Pak. Official statement in response to an article published by the Philippine Star and One News PH. Yan. So, ano po ba ito mga kutsero? Mamaya babasahin natin itong laman nitong official statement ng DepEd Philippines tungkol dito sa artikulo na isinulat ng Philstar at ng One News. Okay, ito po yung ganap. Yan, ito. I'm sure nakita nyo na to in one way, shape, or form. Ito po. Ang sabi, the President and Education Secretary Sara Duterte stressed that ACT Teachers Party List Representative Franz Castro should not be questioning her about the drop in enrollment as she did not kidnap those something children yata yan. Ayan. Ito kasi yung kanilang drama ni Philstar. Sara blames rallies for 2 million drop in enrollment. What? Ito mga kutsero, alam nyo, bilang medyo matagal na tayong vlogger, no, since 2019, 2020. So, for the most part, mga kutsero, kapag ganito, alam po natin ang clickbait. At marami po talaga sa community ng mga vloggers sa Pilipinas, lalo sa political vlogging, ang gumagamit ng clickbait titles. And nung una, it is frowned upon, parang nakakainis kasi yung clickbait, hindi naman yun yung topic. But eventually, naayos naman yun. Kahit clickbait yung title, yun na rin ang topic ng mga vlogs. But this time, mga kutsero, yung naging pagkakamali ng mga vloggers, ginagawa ngayon ni Philstar at ni One News. Naglagay sila ng clickbait na headline, pero hindi talaga yun yung totoo. Fake news yung binalitaan nila. At to think, mga kutsero, na sila, ang ating mainstream media, di ba, mas reliable daw silang lahat. Ang mga vloggers daw ay sinungaling. Di ba, mga vloggers daw ay walang training. Ang mga vloggers daw ay hindi dapat pinagkakatiwalaan kasi hindi marunong mag-research. Pero sila mismo ang gumawa ng kanilang sariling pagkakamali. So what do you call this? Hypocrisy? Kaipokritohan ba to ng mainstream media? Ito kasi yung ito kasi binalita nila. Protest rallies are to be blamed for why the Department of Education was over 2 million short of its target enrollment for the school year 2024, according to Vice President and DepEd Secretary Sara Duterte, who slammed ACT Teachers Party List Representative Franz Castro for taking the drop in the figure against her. Okay. Pero mga kutsero, sinasabi po dito, hindi po yung balita ni Philstar. Ayan. Ayan. Ito yung article. Ayan. Headline nga nila yan. Tapos yung unang-unang, ito, yung kanilang nasa quote card, itong first paragraph ng kanilang article. Di lang yan kay Philstar, mga kutsero, pati si One News. So, ayan. Pagkapareho ng laman
Bakit? Ba't magkapareho ng laman? Si Philstar din pala ang may pakana nito. Ayan, oh. One News powered by Philstar. Sila rin pala. My goodness. Ano ba naman yan? Iisa lang pala ng laman. Ayan, basahin lang natin kay Philstar. Itong sinabi. And then Franz Castro would say, look, DepEd is short. Wait lang Lakihan natin. Ayan, short of 2 million in enrollment. Ask Inday Sara where the enrollment is. Duterte said in Filipino in her keynote speech during the opening of the Peace Village exhibit at SM City, Davao last Monday. The Vice President stressed that the lawmaker should not be asking her that question as she did not kidnap those kids. Okay. So mamaya papanoorin natin kung saan nila nakuha yan. Yung balita na yan. Ayan, anyway. The Vice President shrugged off her the lawmaker's attack as a futile attempt to prevent the discovery of her connection with the New People's Army. We should expose the lies employed by the terrorists to survive. Abistado. Okay. Ayan. Tapos ano pa bang sinabi? Sana yun? Sana yung 2 million? Ayun, yun lang pala. Yun lang pala yung sinabi. So ito yung naging basihan nila. Nasagot daw ni VP Sara doon sa akusasyon ni Franz Castro na nasaan ang 2 million. Ang sagot daw ni VP Sara dinadala nyo kasi sa rally kaya nabawasan ng 2 million. It's not even what she meant. Hindi po yun ang ibig sabihin ni VP Sara dito. Ipapapanood ko po sa inyo kung saan niya sinabi yan. Ito po yung video na yun, mga kotsero. Kayo na ho magsabi at kayo na ho mag-decide kung ang ibig po niyang sabihin dito ay ito yung paliwanag niya sa 2 million na nawawala, na nabawasan daw sa enrollment ng DepEd. Ginagawa ni Franz Castro. Sige lang sila atake, sige sila atake. And then nag-aantay ako. Give me something concrete that I did something wrong. And then there's nothing. Wala. Pero, tuloy-tuloy pa rin yung atake nila in the hopes that yung the lie that they are peddling, that I did something wrong, would take stock sa utak ng mga tao. Yan yung ginagawa nila. Kaya, naglabas na kami ng statement ngayon Nagpasalamat na kami kay Congressman Estela Kimbo, nagpasalamat na kami kay ES, nagpasalamat na kami kay Secretary Gibo, nagpasalamat na kami sa mga nagsasalita. Pero sinasabihan namin sila privately, huwag na kayo magsalita because there is no defending an attack that is meant to run paulit-ulit. Right. Para in the end yung hindi totoo, maging totoo sa utak ng mga tao. Inaantay ko hanggang ngayon. Araw-araw tinatanong ko, meron na ba silang naibigay na papel? Meron na ba silang na-file na kaso? Meron na ba anything to really show na merong ginawang mali ang Office of the Vice President? Wala. Wala. Nga. Pero tuloy-tuloy pa rin sila. And then pag tinatanong sila, oh, but you took out words doon sa batas. You took out words doon sa batas and you interpret it this way. Sabi nila, huwag niyo na basahin yung 3 words dyan. Basta makinig lang kayo sa interpretation namin. Yan ang ginagawa ni Franz Castro.
ngayon at ng buong Makabayan Block. Kasi alam nila na ginagamit namin ang pera para hanapin yung koneksyon nila sa mga NPA. May sagot na. Kung para saan yung confidential funds. Hinahanap daw kasi yung connection nila doon sa CPP, NPA. Patay. Kaya pala aligaga kayo dyan. Kaya pala aligaga kayo, Franz Castro, Arlene Brosas, ano pa, Raul Manuel. Aligaga kayo kasi hinahanap na pala yung connection nyo sa CPP, NPA. Kaya pala aligaga ang mga loka-loka. Game, tuloy. Tapos sasabihin ni Franz Castro, ito na. Tingnan nyo, kulang ng 2 million ang enrollment ng DepEd. Tanungin nyo si Inday Sara na saan ang 2 million na learners ng Department of Education. Kasi hanggang ngayon, kulang ang enrollment nila. Ikumpara natin sa number last year. Pahanap niya sa akin ang mga bata na para bang kinuha ko yung mga bata na yan kasi kung saan-saan. And take note, hindi ako yung may kaso ng kidnapping. Hindi ako yung may kaso ng human trafficking. Si Franz Castro, kinuha niya yung mga bata dyan sa Talaingod. Kasi ililipat niya doon sa Manila para mag-rally. Siya yung may kidnapping. Siya yung may human trafficking. Hindi pa tapos ang isang buwan ng pagbubukas ng aming klase. Pinapahanap niya sa akin ang 2 million na para bang kinidnap ko yan lahat at ayaw ko sila mag-aral. Yan yun. Take note malinaw yung sagot ni VP Sara dito. Ang sagot ni VP Sara doon sa... Actually, VP Sara is actually telling a story. Nagkukwento siya. Ine-emphasize niya kung gaano kasinungaling yung partido ni Franz Castro, nila Arlene Brosas, etc. etc. Yun po yung punto nitong kwento. At isa po sa mga halimbawa na kanyang sinite dito ay yung kung gaano ka-intellectually dishonest si Franz Castro. Bakit? Dahil naniningil siya ng 2 milyong learners 1 month into the school year. Pero, eto si Franz Castro, merong, tao dito, kidnapping at human trafficking na charge. As if, kung maningil siya ng bata, wala siyang ganon, napakapuro niya. Yun po yung ibig sabihin nung sinabi ni VP Sara. Yun po yung ibig sabihin. For some reason, pinaikot ito ni Philstar at ni One News as if yun ang sinagot ni VP Sara doon sa akusasyon na nawawalan ng 2 million na learners. Tingnan nyo kung gaano kasinungaling itong media ngayon na to. Ulitin ko lang basahin. We should expose the lies employed by the terrorists to survive. Pero wag na kayo sumali, ako na lang. Ako na bahala. Siya na bahala. Sige, VP, kayo na bahala. Kayo na bahalang maglaglag sa kanila. So tingnan nyo kung gaano kasinungaling itong sinabi ni Philstar. At kung gaano kasinungaling itong pinrint. Dalawang website Philstar at saka One News. One News and Philstar. It's the same article. Ano yung headline? Sara blames rallies for 2 million drop in enrollment. Napakalayo niyan sa sinabi ni VP Sara. Hindi po sinagot ni VP Sara yung aligasyon na nawawala ng 2 million ang DepEd. Hindi po yun ang sagot niya. Hindi yung rally ang sagot niya. Tinake out of context po, tinanggal sa konteksto yung etong article na to. This article was written out of context. And this is a lie. Kung tutuusin, nagsinungaling na po si Philstar dito. Dahil naglabas po ng statement ang DepEd Philippines.
DepEd. DepEd yan. Basahin natin yung statement ni DepEd. Lakihan natin para masaya. Yan. Ito. Naku, delikado kayo, Philstar. Ayan, in response to an article published by the Philippine Star and One News PH, the department issues this statement in relation to an article written by Miss Diana Lid Suelto and published by both Philstar and One News, entitled Sara Blames Rallies for 2 Million Drop in Enrollment. DepEd condemns the title of the article for being highly sensationalized, inaccurate, and misleading. Ay, napak-check kayo ni DepEd. A perusal of the Vice President and Secretary of Education's entire speech delivered at the Peace Village on 11 September 2023 would show that at no point did she allude to rallies as being the reason for the alleged drop in enrollment. Yon, kasi mga kotsero, si Philstar at si One News, sinasabi nila na yung rally daw ang dahilan kung bakit nabawasan ang enrollment. Hindi po yun. Hindi po yun ang sinabi ni VP Sara. Actually, iba po ang topic. Nung nasabi yun ni VP Sara, ang topic po nun ay ang kasinungalingan ng grupong CPP, NPA, NDF kung saan kabilang si Franz Castro, Arlene Brosas, Raul Manuel. At kung paano nila i-expose yung koneksyon nitong tatlong to sa CPP, NPA. Yun po ang topic. Di ko alam kung bakit naisulat ni One News ito at ni Philstar na iba yung dating. Parang may mali siya. Ayan. As a matter of fact, a simple reading of the article itself would reveal that nothing was uttered by Vice President Sara and Secretary of Education, be it verbatim or by insinuation, to even remotely support the title's conclusion. Wala ho kasi talaga. Hindi ho talaga sinabi yun ni VP Sara. Ayan. Distortion of facts for clickbait purposes should not be tolerated. The department demands for Philstar and One News to make the necessary changes immediately to avoid spreading false statements. Ayan. As of today, mga kotsero, nilabas po yan, hindi pa po sila nag-update. September 14 pa rin to. Wala pa yung updated when. Wala pa. Same pa rin. At saka si One News, same pa rin. Wala pang update. As of today, September 16, 2023, 10:22 p.m. So wala pang update. For the information of the public, an accurate determination as to whether enrollment numbers have dropped compared to previous years cannot be made at this time. Hindi pa raw kayang malaman kung bakit nabawasan ng 2 milyon. Dahil this is due to the fact that the encoding of learners in our learners information system is still ongoing. Nagtatrabaho pa pala kasi. Etong si Franz Castro kasi gusto lang gumawa ng pangalan kaya atat na atat manita eh. Atat na atat manita kasi gustong gumawa ng ingay, gustong gumawa ng pangalan. Ay talaga nga naman. DepEd will consistently provide the public with regular updates on enrollment figures as they continue to increase and announce the total number of enrollees for school year 22-23 once the encoding period closes on October 30, 2023. October 30, 2023 pa pala matatapos ang enrollment. Tapos si Franz Castro naniningil na agad ng 2 milyon na walang learners. Hindi pa pala tapos ang enrollment? Ay, medyo matigas siya. Matigas ang mukha talaga. Tapos, etong si Philstar at saka si One News, sinakyan yung propaganda ni Franz Castro. Bakit ba sobrang invested ang mainstream media sa mga dilawang CPP? Hindi ko talaga naiintindihan. I don't understand why the dilawang CPP or why the mainstream media is so invested sa dilawang CPP. Totoo lang. I'm at a loss kung bakit. I'm really at a loss kung bakit. Hindi ko naiintindihan kung bakit pinipili nyo na i-broadcast yung kasinungalingan ng mga dilawang CPP kaysa magbalita ng katotohanan. Parang allergic yata kayo sa katotohanan mainstream media. Parang allergic talaga sa katotohanan. Parang ayaw nyo talaga siyang binabalita. Ayaw nyo malaman yung totoo. Ayaw nyo ibalita. Ewan ko, bakit? So weird. And this is considering na Philstar has been in the business of journalism for decades already. Matagal na to si Philstar eh. Si Inquirer, matagal na rin yan.
ABS-CBN, matagal na rin yan. Pero si One News, medyo bago pa to. Actually, itong si One News, this is parang joint effort ng iba't ibang news outlets. Si Philstar, TV5, Business Mirror, Business World din yata kasama dyan. Marami sila magkakasama dyan sa One News. So, medyo bago pa yan. But, sabi nga dito sa it's powered by Philstar. So, pareho lang din sila halos ng balita. So, mga kotsero, ayun po, no, mukhang nagiging mukhang palala ng palala etong nangyayari na to, no, dito sa pagbabatikos ng mainstream ng mga dilawang CPP kay VP Sara at kay President Bongbong Marcos. Parang parang merong effort talaga to discredit lahat ng efforts na ginagawa ni President at ni VP. So ingat-ingat po tayo sa mga nababasa natin, ingat po tayo sa mga naririnig po natin. Don't just take the news at face value. Minsan kasi mas maganda pa na wag. Na wag tayo masyado maniniwala sa mga pinagsasabi nila kasi tulad nito, 'di ba? Napakawalang kwenta. Kasi nungalingan pala itong binalita ni Philstar tsaka ni One News. Sinita pa ng DepEd at nagde-demand pa na ayusin yung kanilang balita. Diba? So tayo po bilang nagko-consume ng balita, let's be careful. Huwag po tayo masyadong magpapadala sa sinasabi ng mga mainstream media, lalo na kapag sa tungkol kay VP Sara at kay PBBM kasi they are really out to get them. Ito pong dilawang pink CPP, gusto ho nila na maibagsak at ma-discredit itong administration natin. So wag po tayo masyadong kaagat pag mayroon po mga balita o chismis na ikinakalat, not just by mainstream media, pero yung mga vloggers na, alam niyo na, yung mga wala namang may pakitang ebidensya. So ayan. So hanggang dito na po muna tayo sa video na ito. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe. At I'll see all of you in our next Coach Jared Live. Right? So bye everyone. See you next time. Bye.